Boss Leo, bakit okay ng Jollibee? Ito yung nagkikrave ako eh. Ito yung gusto kong kainin. Ano, i-issuein mo? Hmm? I-issuein mo, wala akong pambili? Oh. Oh, marami akong pambili, tarantado, minuminuto. Dito ako nagkikrave. Nakakalat lang ang pera ko. Kaya lang, nagkikrave ako eh. So yun, isa lang ibig sabihin nun. Ako yung taong walang arte sa katawan. Ika nga, you can buy food, but you cannot buy appetite. Now, the moment I could have my appetite on this, then I thank the Lord. He give me appetite on Jollibee. I ask God to give me appetite on the on the modest type of food. Yes. Yun yun. So, yun yun. Ang importante, binigyan ka ng Diyos ng appetite. Makakakain ka. Kachaw panakay diwata sa ano yun? Parmesan mong libre. Ha? Alam mo, yung mga ganyan, hindi ko pinapatulan yan. Oo, diwa-diwata mukhang engkanto, hindi ko pinapatulan yan. Kahit magbigti yun, malabong umabot sa akin yun, oo. Eh yun eh, sumikat sa pagtitinda ng pares para may kabuhayan. Ako na may sumikat, sa dami ng pera ko na ipinamigay ko sa Pilipino. Paano ako makakantsawan? Oo, eh wala nga pwestong makuha eh. Di ba? Kung hindi ka makapaghintay, kung ka makikain kay Diwata, huwag ka mag-comment dito. Or else, masira yung gabi mo kasi paliliguan kita ng mura. Di ba? Ikukumpara mo sa akin yung dugyot na lubugang panga. Oo, nagkapera yon dahil nagtinda, naghanap buhay. Doon nakilala sa pagtitinda. Ako, sumikat ako dahil bilyon-bilyon ang inubos ko para sagipin yung Pilipino, lalo na nung COVID. Di ba? Asan ang utak mo? Oh, yun. Actually, nagbigay ako ng pera na. Naka-ready na yun eh. Kaya lang sabi ko, huwag yung bubuksan yan hanggat wala kayo nakikitang maayos na pwesto kasi mahirap itayo sa bangketa yan. Oo. Eh, papatulan mo yung mga vlogger naman ni Diwata na yung isang kamukha niya rin lubugan pa. Apa, hipote. Papatulan mo yun eh kasi bobong katulad niya yun, mga hindi naman nag-aral yun, di ba? Kapag ka sila sumikat na dahil nag-uubos sila ng lahat ng kayamanan nila para silipin yung bayan, doon hahanga ako sa kanila. Oo. Pero yung sumikat dahil sa paglalabas ng singit, sumikat dahil vlogger, sumikat dahil nagpapatawa, hindi ko hinahangaan yun. Oo, ang hinahangaan ko, yung nakahandang magsunog ng kanilang kayamanan, magubos ng kanilang pera o kahit anong bahagi ng buhay nila para itulong sa mga taong nangangailangan. Yun ang hinahangaan ko. O, ikukumpara niyo yan. Tingnan niyo, panga niyan, lubog. Eh, kahit napihisan mo yan, mukhang engkanto yan. Diba? Ang labo mo naman, boy. Oh, boss, mas mayaman na sa'yo, di ba? Ang labong mangyayari yun. Putang na, may asyenda ako. Eh, yan, anong asyenda niyan? Di ba? Yung mga vlogger na yan, kumikita lang sila dahil ibinablog nila ako. Yun, yayaman na yun. Hanap buhay na nila yan eh. Sige bata, kaya ang mukhang engkanto at magmukhang satanas, hindi aabot sa akin yan. Malayo sa sabaw ng pusit. Oo, ganun yun. So, maswerte siya at walang nakitang pwesto yung aking mga tauhan. Pero hindi pa naman yung tumitigil. Di ba? Hindi pa naman tumitigil. Eh, pag nakakita, di lubog siya. Ganun na kasimple yun. Oo. Di ba? Pero isasabihin yung hindi matutuloy yung parisang ko, o magbigti kayo, itutuloy ko yan. Yung pera actually nandun na sa mga tao ko. Sinabi ko lang, maghanap kayo ng maayos na pwesto. Ngayon, yung ibang mga tauhan ni Diwata rito na naiinip at ginagawang issue yung wala pa yung parisan na libre na gusto ko, eh magbigti na lang kayo. Hindi ako apektado sa inyo. Oh. Kapag ka pumuti na yung uwak at pumuti na yung kulay ng hapon yung lubugang panga ng mga engkanto, ng mukha ni Lucifer. Ayan. Oh. Kahit magpakamatay kayo dyan sa social media,
No comment ako. Wala kayong makukuha reaction sa akin. Hindi nyo ako maiinis. Bakit? Paano maiinis sa isang katulad ko? Eh, alam ng tao na bilyon ang inubos ko para tulungan ang Pilipinas. Oo. Okay kayo, saan kayo sumikat? Sige nga. Oo, yun. Kailan pa nagkaroon ng insecurity ang tunay na lalaki sa mukhang impacto na nagpapanggap na babae? Di ba? Boy, ang labo nyo. Sabi ko nga, yung diwata niyo mukhang engkanto, kahit magpaka-engkanto pa ng 200 ulit yan, at maging kamukha niya na si Lucifer, o palubugin pa niya yung panga niya ng 1,000 beses, hindi pa rin siya aabot sa akin. Bakit? Sumikat lang siya dahil sa pagtitinda ng pares. Yun. Ako sumikat ako dahil ibinigay ko ang kayamanan ko, ipinagpalit ko lahat ng buong buhay ko, masagip ko lang ang Pilipinas nung panahon ng pandemya. O kaya kayo mga vlogger na engkanto lubugan pa nga, ay mag-isip-isip ka, bobo kayo. Oo, ganun kayo kabobo at katatangang katulad niya. Ay, hindi nyo. Di ba? So, ako, nagpondo na ako, ang sabi ko lang kila Ega Erice, wag nung sasayangin yung pera na yan. Eh, ibig sabihin, wag nung sisimulan hanggat wala kayo nakikitang maayos na pwesto. Ayoko na simulan niyang paresan na yan na nasa bangketa. Dahil mag-focus ng traffic yan. Baka imbis na papuri pa, ang matanggap natin ay batikos mula sa local government unit. Yan ang sinasabi ko. Ngayon, sabi ko, magte-take advantage yung mga vlogger ni Encanto Lubugan pa nga dito, na baka sabihin, drawing tayo, let them be. Kaya mga ina nyo, ipanalangin nyo talaga na wala kaming makakuhang pwesto. Dahil pag meron, yun na ang simula ng bakot ng mukha nyo. Naintindihan nyo? Bobo. It doesn't mean na nananahimik kami, kinalimutan namin yung gagawin namin. It doesn't mean na nananahimik kami, ibig sabihin wala kaming gagawin. Tarantado. Diba? Eh, puta, may cute pa kayo, nagpapakit pa kayo dyan sa amo nyong engkanto lubugan po nga na adik na si Deo Balbuena. Ano ka ba? Hindi ko papatulan yan. Eh, kahit magbikti yan hanggang maging mukhang satanas yan, hindi pa aabot sa akin yan. Nakilala siya sa pagtitinda ng pares. Ako nakilala ako dahil nag-ubos ako ng kayamanan para sagipin yung bayan kong nahihirapan, lalo na nung pandemic. Si Diwata, nung nag-artista, hindi ko na pinanood ang Batang Quiapo. Nasusuka ako kung nakikita ko mukha niya. Grabe ka naman. Huwag naman ganun. Bigyan niyo naman ng pagkakataon yun. Oo. Bigyan niyo naman ng pagkakataon yun. Kawawa naman. Boss, kamusta na po yung okay ka pares ko? Nag-ooperate na po ba? Hindi pa kasi actually, matagal nang naka-release ang budget niya, nandun na sa tropa. Ang sinabi ko lang, wag na wag niyong gagalawin yan hanggat wala kayong nakikitang pwesto. Wala pa ho tayong, sabi ko, mahirap pag sa bangketa natin tinayo yan. Baka imbis na makatulong tayo, maging perwisyo tayo sa local government unit. So, hindi na baling hindi matuloy. Kung wala kayong makikitang magandang pwesto. Kinausap nila yung PNCC, yung katabi mismo ni Diwata na bakanting lupa doon, ay may gagawin daw. So, walang pwesto nga. So, patuloy pa rin hanggang ngayon, naghahanap sila. At umaasa ako na makakita. Ngayon, para na naman sa mga kritiko na hindi makapaghintay, ay bahala kayo sa buhay nyo, putang ina nyo, wala akong pakialam at wala akong dapat ipaliwanag sa inyo, mga buwaka na bitch kayo. Yun. Pero yung Diwata nyo mukhang engkantong lubugan pa nga, kahit magbikti yan, hindi aabot sa talampakan ko yan. Yun. Ganun lang kasimple. So, wala akong pake. Magdasal ka na hindi matuloy yung parisan ko. Bakit? Kapag kaya natuloy at nakakita kami ng pwesto, bagsak ka na. Ganun lang kasi ko yun. So, huwag na natin pag-usapan yan at nung ibinigay ko yung budget yan, isang request ko sa mga may hawak. Huwag nung bubuksan yan o magsisimula ng walang magandang pwesto. Bakit? Ayokong imbis na pasalamatan tayo, baka makaperwisyo tayo. Okay? So, wala akong pakialam kung ganong karaming kritikong mang-criticize sa akin. Wala akong paki mga buwisit na yan. Bakit? Eh, puta na naman, di naman ako sumikat sa pagtitinda ng pares eh. Di ba? Saan ba ako sumikat? Inubos ko yung kayamanan ko para sagipin yung bayan kong Pilipinas na nagugutom ng panahon ng pandemya. Kaya putang inang yan, wala lang magawa yan. Yun na yun. Simple. Di ba? Make it simple.